walang magduduro sa iyong katabi ngayon. Bagkus tayo po'y makinig, dahil ating pakikinig ay dito po magbibigay ng tama pong kasagutan sa ating pong mga ginagawa. Ngayong umaga po ito, tayo po'y manalangin. Sandali. Dakila ka, O Diyos, sa umaga po ito. Umaga po, Panginoon, kay ganda sa buhay namin. Dahil alam po namin ang kalakasan po namin ay patuloy mong tinutustusan. Ang salita po, Diyos, namin po mapag-aral at mapakinggan sa umaga po ito. Hiling at dalangin po namin naman, Ikaw, Diyos, ang magbigay ng buhay at bawat anak mo, Diyos, na makikinig ngayon, iyo pong tutugunin ang kanilang pangangailangan. And Father, we thank you dahil alam po namin na bawat isa po sa amin na nagkakaisa, you are there in the midst of them. Dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na saan man ang o isang nagkakaisa sa iyong banal na pangalan, nandun ka po sa kanilang kalagitnaan. So Lord, we speak life, Father, this morning, Lord. We speak prosperity, and we speak healing in Jesus' name, and we speak salvation. Father, we thank you. Bless your word. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Okay po, mga kapatid namin, kay Kristo, tayo po ay nagpapasalamat sa umaga po ito. Ang ating pong ngayon pagbulay-bulayan pong salita ng Diyos, ay ito po ay nagbibigay po ng tunay na kagalakan, katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Ang ating pag-aralan ngayon po ay ang susi kung paano makamtan ang inaasam-asam mo sa buhay. Kaya dapat makinig po tayo ngayon. Because I give you the 3 keys or 4 keys, the 4 na susi para po ikaw'y magpalagay sa anumang karamdaman, ikaw ay magpalagay sa anumang sakuna, ikaw'y magpalagay sa inanakit mo. At higit sa lahat, tayo mapalaya mula po sa kanikala ng Diablo. If you turn with me in the book of Mark, chapter 11 and verse 21. Okay. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Itong panahon na lumalakad ang ating Panginoon at sa kanila pong paghayo may isang puno ng higos doon na kailangan po the time na magbigay rin po dahil nagutom rin ang Panginoon. At nung nilapitan po itong punong higos na ito na wala kahit isang bunga na kanilang natagpuan. At doon po, sinabi ng Panginoon, mula ngayon, hindi ka na pakikinabangan pa ng lupa. Ngayon, kapatid ko, nagulat ang mga disciples, mamulit po sila dumaraan sa lugar po niyan. At sinabi niya doon, sa verse 21, thank you, Lord. Okay na eh. Sabi niya yun, Panginoon, Maestro, naalala mo ba punong hugos na yan ng isinumpa mo? Ngayon ay natuyo na. At hindi tumugon ng Panginoon na sinabi niya tayo, oo, natuyo na. Bagkos yung katanungan na yun, nung tinanong niya that time, ang puno ng higos na sinumpa ninyo natuyo na. Isang bagay na establish ng Lord sa puso ng mga disipulo ay ito sa verse 22.
Sumampalataya ka sa Diyos. Sumampalataya kayo sa Diyos. So ang una pong susi, kung gusto po natin makamtan ang inaasam po natin pong kagalingan, dahil alam po natin kapatid, kayo po nandiyan po sa loob po ng piitan, tayo po nandiyan po sa labas, may mga sapuna at may mga sikal may sinisiran yan ang sakit na diabetes, sakit po ng anong klaseng sakit, sakit po sa bato, at anong klaseng sakit na yan po yung na-mention ni Satan sa buhay ng kanya. Kaya sumimo at higit sa lahat magmunggaw. At isang bagay na gusto nito sa buhay ng isang mga kapatid ko, na kailangan po kung gusto natin makanta ng tunay at pinakasal na natin kung sinabi have faith in God, ang ating pananaw kung suko ng itong kailangan. At alam mo, kapatid, na ating sa Diyos ay isang susi kung paano natin magawin at matubog na ating pangkailangan. Sa isang bagay, nag-intindihan po natin sana na mauna po ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Mauna po doon po yung tunay na sisilbi sa Diyos. Dahil yan po ang susi kung paano makamtan ngayon ang tunay na kagalingan. Ang katawang lupa pong ito ay madali pong sirain ng Diyos po dahil makikita ang katawan po natin. Ang katawan siguro noong nagkasal kasi Adam at Eva. Pero ang katawan ko ay templong ng kanyang presensya at kapangyarihan. Ayaw kang makakanta ngayon kung makinig ka at alam ko po ng Diyos natin magtatrabaho sa iyo. Sa iyo kung kaso ngayon kapatid ko, magtatrabaho kung makinig ka na mayroon ka hindi sa buhay mo sa oras na ito. Okay. In verse 23, number 1, susi, have faith in God. Hindi mawawala yung tunay mong pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo po, ay sa English sabi niya doon is, just say the word. Okay? Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, if anyone says to this mountain, kasi mayroon ka ng pananampalataya sa Diyos. At alam po natin bawat kung salita na lumabas sa ating bibig ay may kapangyarihan. Either isumpa mong tao o may susumpa talaga yan. If you i-bless mong tao, may bless din po yan. Dahil sabi ng Biblia, na sa dulo ng ating bibig, sa dulo ng ating dila, ay nakasaad po doon ng sumpa at buhay, kamatayan at buhay, sumpa at pagpapala. So, kung tayo may pananampalataya sa Diyos, may tiwala pa rin to God, Jesus Christ. May kapangyarihan po yung salita mo, kapatid ko. Sabi mo lang, say to this mountain, just speak the word. Sabi mo lang, mountain. So alam po natin ang represent ngayon ng mountain sa buhay mo.
na ito po'y mahirap po natin natin. Ay, isa po, ang kaso ninyo. Nagbalis mountain, hindi kalooban ng Diyos na kayo po'y mapunta sa piitan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po'y mabuhay na dukha. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po'y may sakit. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay alipin ng Diablo. Kundi ang kalooban ng Diyos ay kawagis kanya, kapatid ko, na nandun po yung kabanalan, nandun po yung buhay ng saganang pamumuhay, na nandun po yung kasiyahan sa pamilya po natin, at nandun po yung kalayaan na walang anumang sakit na yung maramdaman ngayon. Ang gawin po natin, if you have that faith to God, maniwala ka itong mountain, itong bundok sa buhay mo, na ito po'y dumadagan sa iyo ngayon. Sakit man na yung sa ngayon, walang imposible sa Diyos kung manalig ka sa Kanya at sabihin mo lang, ikaw na sakit na nasa akin ngayon, ay ikaw ay luminas sa pangalan ni Jesus. Tingnan po, sa ngayon mo, ang iyong mga anak, yung pamilya mo, sila'y mapalaya. Ang mga anak po natin na sila gumon po ng bisyo, gumon po ng droga, mapalaya po sila. Dahil alam po na kung gawin na ng palataya, nagkagaman sa loob ng pitang kapatid mo, sa labas naman. Pero if you fight to God, mapalaya ka. Ang pagkalipin po ng Diablo ng ating mga pamilya. Masaya ang pamilya natin. Kung tayo mismo ay mapalaya mula sa pagkalipin po natin ng bisyo, pagkalipin po natin ng sakit, pagkalipin po tayo po na tayo po isang dukha, at higit sa lahat, tayo mapalaya sa sakunang hinahanap po natin. Manalig ka lang, kapatid, walang imposible sa Diyos. Dahil po, ang kailangan po natin lamang ang kalooban ng Diyos ay mabuhay, magkikasagan. Diyos na kayo po, dahil sabi ng Panginoon, sumikat ikaw. Okay, at ang buhay na yung kapatid ay mga sa iyong puso mo, kapag imposible sa Diyos natin. Palapan mo ito ng muling Panginoon. Siwaksin natin at sabihin natin, ikaw na sakit na maripin sa akin ngayon. Ikaw na bisyo ang nagbibigay sa akin ng sakit ngayon. Lumayas ka pa. At ako pinagtitiwala, kayo'y papalayain ng Diyos. Walang imposible sa taong may pananalig sa Diyos na buhay. Pupurahin natin ang Panginoon. Okay, that is the number 2. Say the word. In my part, brothers and sisters, alam ko rin, narinig ko rin yung sakit na yan. Noong 1994, na-experience ko yung dahil po sa bisyo ko noon, ako'y undeliver pa. Dahil that time, pag ako'y uminom na, kahit wala ng kainan, basta may alak, nagkaroon ako ng sakit na peptic ulcer. Dugo na ang lumalabas ko, at higit sa lang, yung dugo, yung bituka ko, manipis na. Kaya kahit isang kutsara lang ngayon po na nakain ng kainin ko, grabing hapdi. But that time, napunod ko ay nagpapulong ko at hindi ko sa akin. Ibang pa rin. Pagkain naman, tinagaling niya may sakit noon. Binuho ko. At isa lahat ng kanilang mga sako na, yung pinuho na tinagay pa rin kanilang kailangan. Sa akin, Panginoon. And then after that, the peptic ulcer na bagsak ko cancer. Walang imposible sa Lord, pinagaling niya po ako. Dahil sa akin pong sinabi, ikaw na peptic ulcer na nasa atin ngayon, lumayas ka, mountain sa buhay ko. Ito po yung dumadagan sa akin
ko yung time na sinabi kong lumayas. Hanggang ngayon, since 1994 hanggang ngayon, hallelujah, ako malakas na. Wala na po yung 50 goals, sir. Dahil ako'y nananalig, ng susi lang, unang number one susi is manalig sa Diyos. At higit sa lahat, hindi lang manalig, kundi tayo po ay may power. So you have a power to say, kung ikaw ay matapang, sabihin mo rin na kung matapang ka sa mga tao kasama mo na magsalita ka, pakinggan ka nila. Even ang sakit na yan, makinig rin siya dahil anak ka ng Diyos. Sabihin mo lang, may kapatid tayo, ikaw na high blood, ikaw na diabetes, anong klase mong sakit mo? Ano sa iyo ngayon? Alam niyo the time, noong 2015 and 16, lagi ako doon sa Muntinlupa. Sa jail ng Muntinlupa. Pagpunta na ako doon po sa hospital na doon sa jail sa Muntinlupa, ang daming may sakit doon. Sa isang kwarto lang, sa isang katre, ang nakatread na kaya po doon. Iba't ibang klaseng sakit po nila. Karamihang sakit sa guys. Pag ito yung hipa, sakit na hindi maganda sa buhay nila. So in that time, we go there. May time na punta ko doon, nagkaroon po ng perfect po doon, kahit kung saan-saan po kami nagpatulo. Then after that, pagdating po naman ng karma, so kami sa hospital, magiging katulad po natin pong Pilipino nandun na kawawa. At in that time when I shared the word of God, isang taga Cebu City, ang nanalig na almost 32 years na sa loob po ng bitan, bakit siya nandun po dahil sa kanyang kaso na homicide. So, walang kahit isa na nagbisita sa kanya dahil galit ang magulang niya. Galit po ang tatay, galit po ang kanyang mga kapatid, dahil nanay niya ang kanyang pinatay dahil sa droga. And then, when narinig ko yung kanyang sinabi ko na sa kanya, may pag-asa ka ba kapatid? Walang ibang pag-asa mo, kundi ang ating Panginoon, ikaw ay papagalingin po niya sa sakit mo niya. So, umiyak po siya. At doon ko po nakita na nagkaroon po pagkabunan sa kanyang pag-higit sa roon. At doon po tugon po ang kanyang kailingan. Kaya hanggang ngayon buhay pa, nandun pa rin sa piitan po sa Muntinlupa. Pero maganda ng kanyang buhay. Isa na po siyang marshal doon. Hindi na po siya nandun lagi po doon po sa loob po ng piitan. Siya na po ngayon ay kasama ng mga pulis na nagbibigay po ng peace in order po sa loob po ng piitan. So makikita natin po dito mga kapatid. Sabihin lang natin po, ikaw na sakit ngayon, sakit sa ulo, sakit po ng mata, sakit po ng klaseng sakit. High blood man o ano man doon. Sabihin mo lang, have faith in God, magtiwala ka, manangin ka, manangin sa Panginoon. Ang Diyos ng parating pa sa iyo. And then, pag tayo po sinabi, ikaw na bundok ng kasalanan, ikaw na bundok na sakit, lumayas ka, huwag ka lang magduda. And dito natin sa verse 24, huwag lang tayo magduda muna sa ating puso. Bagkus magtiwala na ka, kapatid ko, manalig ka, kapatid ko. Pero sabi niya doon, anuman iyong sa panalangin, whatever you ask for in prayer, kapatid, kung ka lang sa Panginoon, pero isang bagay na gawin lang hindi ikaw, at ikaw yung mariwag sa'yo po sa'yo pananamig sa salita ng Diyos, kapatid ko, nabibig out ang iyong pananamig. Kapatid ko na yung pagkantan. Ano man ang ating hilingin ngayon? Ang problema kasi ganito.
Sinasabi namin sa inyo, ano ba nahilingin niya maniwala ka? Pero ang problema, may balakid pala sa lahat kung bakit hindi po tutugunin ang Diyos ng ating pinalangin. May balakid. Ang natin makuha yung kasalanan. Pero ito ang balakid. Yes, yung sabi ng Panginoon, humingi ka. Pangalawa, gawin mo na. Sa'yo na yan, kapatid. Pero bago mangyari yan, kapag tayo humingi, kailangan isuot mo yung tunay mong pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, dapat tayo ay malinis. Dahil sabi ng Lord, sa verse 25, ang isang pong bagay kung bakit hindi natin matatanggap ang inasampo natin. Ito yung word niya. Kung tayo yung manalangin, tingnan niyo mabuti yung word. And when we stand praying, pero kung mayroon gusto mo na lang na word. Nito'y kontra sa kalooban ng Diyos. Dahil yung kapatid, dapat magpapangad po tayo. Minsan ang dahilan kung bakit nandiyan tayo sa loob ng piitan, mga kapatid ko, ay minsan wala kayong kasalanan. You're innocent. Minsan nagawa rin natin. Susi ng kalayaan. Kung mayroon kang hinanakit sa kapwa mo, sabi ng Panginoon, forgive them. Kung mayroon pa rin sinasabi, dahil sa iyo, ako ngayon ay nakagawa ng kasalanan, dahil sa ginawa niyo sa akin, and then after that, hindi mo sila pinapatawad. Kahit ganuman karami ang ating paghingi sa Lord, kung mayroon tayo kung hinahawakan kasalanan, hinahawakan po, at hindi natin magpapagod ng time po. Alam niyo ba tayo, ang kaso po doon po sa piitan po ng sa Muntinlupa, for the 25 years, na nandun po sa piitan, nandun ako sa maximum. Ang nandun sa maximum, ito na po yung walang pag-asa. Most of them, they cry out, sila ay umiyak. Nung nalaman nila na sila po ay talagang, ang alam nila wala ng pag-asa. Pero sabi ko sa kanila, kahit nandito kayo sa maximum, yung mga nandun sa maximum, yun na po yung talagang habang buhay ang kanilang sentensya. Pero, nung sinabi ko sa kanila, don't worry, dito sa mundo, yun po ang sentensya po ng mga ang government. Pero sa ating tinignan sa lanan, pagparin na po ay hindi sa atin, ikaw ang kalunod sa lanan ng Diyos kung tayo po ay kutuloy ng Panginoon. Doon ko nakita na encounter ko yung pinaka-mayor nito doon sa loob ko ng piitan. At doon niya sinabi sa akin, salamat Pastor, dahil po matapang na nagsabi, dahil tapang mo nagsabi ng ganyan po sa lahat ng aming kasalanan. Sabi ko, hindi sa tapang, kundi ito po isa pong bagay para makonsensya kahit po ay kayo pa rin na matapang dito sa loob ng piitan. Pero wala kayong pag-asa, sabi ko. Kundi ang Panginoon lamang, ang tangi niyo pong dapat purihin at sambahin. And then after that, praise the Lord, nung ako'y umalis na sa loob po ng piitan na yun, ang galing na Marshall ang nagbantay sa akin kasama yung mayor ko nila doon. Eh doon ko mo nakita talaga, dahil doon po, nung sinabi ko about the forgiveness, at sabi niya, mapatawad pala kami, papala pa kami ang Panginoon. Kaya doon po nila sinabi yung kanilang kasalanan, karamihan sa kanila kapatid ko, ang kasalanan po nagawa niya sa kanilang tao, ay sila hindi sila patawaran sa Diyos. Kaya sabi ko sa nila, kayo malaya na po sa pagkalipin po ninyo ng kasalanan. So sa atin na mga kapatid, kung gusto natin matanggap ang susi ng tunay na kalayaan, just forgive. Patawarin ninyo sila.
Based on my experience bilang kapatid nyo, lagi kong sinasabi sa loob po ng preaching about po sa forgiveness. Na-experience ko, binugbog nila. Binugbog nila, na-fracture ang ko, and then na-black iron po ako. Pero napangin ko sila, hindi nagkakaroon ng inanakit. Bagkos, niyakap ko pa sila, tinatawag ko sila at sabi ko sa nila, sa Diyos kayo nagkasalan niyo sa akin. Ayun na po ay aking mahal na kapatid ko. Magamat ako po, ebidensya na po, kayo po ay gusto niyo akong patayin. Dahil po sa black eye, dahil po sa na-fracture ang ribs ko. Padalan niyo kapatid, doon po umiyak po yung mismong nagbugbog sa akin. At tinatawag ko siya, tinatawag niya rin ako, and then after that, ngayon, siya na po ay born again, na nandun ngayon sa Cagayan de Oro. So isang bagay, kung tayo po ay hindi magpatawad, hindi rin natin makamtan ang ating kahilingan, hindi mo man makamtan ang kagalingan, hindi mo man makamtan ang kalayaan, at hindi rin tutugon ng Diyos, may kapalayain po mula sa piitan. Ang kailangan lang natin kung mayroon mong kailan at salat at hadlang kung bakit hindi tanggapin at sagutin ng Diyos ng ating kahilingan dahil may balakid. Ikaw pala hindi marunong magpatawad. Yan ang reason kung bakit ang Panginoon Jesus sinigaw sa cross at sabi niya, sila dahil hindi na ang kanilang ginagawa. Sa hirap ba't kanilang Pinoon, binagyan ng sugat at kailangan susugat sa nagtagpo niya. Pero hindi siya nagpalim ng inanapit. Tapos doon sa cross, isinigaw niya Panginoon. Pagkakit po sila. Kapatid, hindi pa natin na saan ang ay nagtanong na sa tungkol ang sugot ko lang sa ginagawa po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At yan po yung blessing. Kaya nanginginig ko na time, Lord, pagalingin mo po na bagamat medyo may tama ang ribs ko, pagalingin mo, ibalik mo yung dating anyo niya, yung dati kong kalagayan niya. Ibalik ng Panginoon. Walang hadlang. Dahil ang susi ng kalunasan ng lahat ng sakuna ay pagpapatawad. Dahil sabi niya doon, sa verse 25, anong word niya doon? Basahin po natin. Kung tayo tumayong magprepo, pero mayroong mga hadlang, mga balakid po, sabi niya rito is, forgive him. Ang tatay mo man, ang nanay mo naman, kapatid mo man, relatives mo man, mga kaibigan man naman ninyo, patawarin niyo po sila mga kapatid. Para ang Diyos natin, ang Ama natin sa langit, ay Kanya rin papatawarin ang ating kasalanan. Pag tinatawag natin sila, patawarin din ng Diyos ang ating mga kasalanan at hindi mo alam darating panahon, ikaw ay lalaya mula sa piitan. Because there's a power of forgiveness, brothers and sisters. Walang ibang susi ng kalayaan ay kapatawaran mo na. And then the last point dito. Sa verse 26, sabi niya, doon, kung hindi natin, if we do not forgive, kung hindi tayo magpatawad, ang Ama natin rin sa langit, hindi niya papatawarin ang lahat ng ating kasalanan. Kasalanan mo sa Diyos, kasalanan natin sa gobyerno, kasalanan po natin po sa komunidad, kasalanan po natin po sa ating mga kaibigan at mga kapatid, hindi patatawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanan na yan, because ang kasalanan yan ang sa atin po sa impyerno. Kaya dapat marunong tayo magpatawad. Dapat marunong din po tayo po yung example po natin. In our part, brothers and sisters, ako po'y nananalig at ako po'y nagtitiwala na sa oras na ito, ang susi ng tunay na kalayaan
tunay na katugunan ng ating mga pagkakuin sa Diyos, una, hindi sana ng 99% o 100% nating pananampalataya sa ating Diyos. Manalig po tayo sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, doon po sa Kanyang salita, na manalig ka, trust in God, trust also in me. Manalig tayo, magtiwala lang tayo. Dahil sa iyong pagtitiwala, doon tayo mapapalaya. Doon tayo mapapalaya sa sakit. Doon tayo mapapalaya physically sa mga hirap natin na dadanasan ngayon. So, ngayong araw na ito, may nangtunang kanina ng Diyos sa inyo. Learn to forgive, brothers and sisters. Matuto tayo sa Diyos. Yan po tinuro ng Panginoon. At tatawarin po sila sa lahat ng nagawa ng kasalanan. Kaibigan at kapatid, ako po ay nananalig na kapag ang Diyos ay mini sa iyo at magtanong sa atin, na katulad ito pong isang taong nangangailangan, isang taong mong naghahangad na siya'y makakita, na ito po'y matagpon po natin, na ito'y tanong ng Panginoon sa bawat isa sa Matthew and Mark chapter 10 verse 51. Nung panahon itong si Bartimaeus ay bulag, nung siya'y pagiging bulag po niya, narinig po niya ang Panginoong Jesus na dumaan po sa daanan. At sa panahon na siya sumisigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, anak ni David, mahal ka sa akin. 3 times na siya sumisigaw. And after that, narinig ang ating Panginoon. At siya'y kanyang tinawag at sinabi niya, ito ang kanyang tanong, kayo rin po ay tinawag ng Lord. Sa ating pakikinig, sabi ko yung pakikidyon ng ganitong study, kapatid, nanago at nanago po tayo at yung pagdibos sa iyong Ginoo, ay nagpitiksyon sa kanya, Jesus, anong sa akin? At darating panahon, tawagin ka ng Diyos at tanong na sa inyo, ano ang gusto mong gawin ko? Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Ngayon ko, atong oras na dito mga kapatid, ano bang kalagayan niyo ngayon? Ikaw man po ay nalipin po ng bisyo. Kung tayo man po ay nalipin po ng sabi niya, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Huwag sana po tayo pong mag-utibilin sa Panginoon. Huwag po sana patigasin ang puso natin pagpos magpagpunta po tayo. Dahil ang ating pagpapapunta isang susarin po na tayo po tutugunin Panginoon po. Ikaw, ano man pong kalagayan nyo ngayon, walang imposible sa Diyos. Dahil sa buhay po ni Bimbong Crisostomo, in the time na siya po, nandun po sa piitan po. Nung ginawagan niya, pinagtiwalaan po niya yung Bimbong Crisostomo, Jesus loves you. Alam po natin na siya po yung public enemy ng buhay sa Lucas na time dahil sa kaso po niya. Eh habang po ang kanyang kaso, wala sa isang mga sa piitan, doon po sa karsal o kaya doon po sa bilangguan ng that time na isang missionary babae. Iniwan niya doon po sa pintuan ng kanya pong piitan. Then, sinigaw itong babae, sabi niya, Bimbong Crisostomo, Jesus loves you. Hindi nakatulog si Bimbong. Hanggang sa time, kinuha niya yung Biblia na iwan ng New Testament at binasa niya ang Biblia. At alam niyo mga kapatid, doon po nabuo ang kanyang pananampalataya. Kaya nagpapalita po siya. Isa po isang congressman po ng Quezon City. Makikita natin dito mga kapatid,
Kung nangyari man sa mga taong matagal, nangyari man sa inyo, mag-fight in God. Maniwala lang tayo. Magtiwala tayo. Establish natin yung madalisan natin puso sa Diyos. Establish mo yung genuine na tunay mong pananampalataya. Hindi kayo pagsisilbi sa Lord. Dahil alam ko po, ang ating pagsisilbi sa maging tapat sa mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa natin. Hindi na nagigay kung ito kanyang pag-ina. Sakit at happy ng kanyang katawan. For the third line na ang kasing sugat sa kanyang likod. Kanya pong alam po yun ay kanya pong in-injure po. Alang-alang sa atin. Ngayon, ang tanong ng Panginoon sa inyo ngayon, at sabi niya, ng bawat isa sa atin, ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Walang imposible sa Lord. Kung tayo po'y dalisay ang ating puso na walang inanakit, dalisay ang ating puso na tayo po'y manalig sa Kanya at magtiwala. One day, kapatid ko, magkikita na tayo po sa labas. Sa araw, magkikita po tayo po sa labas dahil ikaw'y palayanan ng Diyos. Ang tanong ng Panginoon dahil yung fighting. At sabi mo ngayon, say the word. Sabi mo, gusto kong mapalaya. Gusto ko na pong gusto ko pong sa bisyo kong ito. Gagawin ng Diyos. Dahil datang tinanong ng Panginoon kay Bartimaeus, sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ang kanyang kahilingan ay ang kanyang buhay. Ang kanyang pong nararamdaman pong sakuna. Hindi siya makagalaw dahil sa isang bulang. Kaya sinabi niya, gusto ko pong makakita. Ngayong araw pong ito, mga kapatid ko, hiling ko rin ang bawat isa na itong puso po ninyo, itanin ninyo sa puso ninyo. Kung gusto natin makalaya, at tanong ng Panginoon Jesus sa inyo ngayon, anong po para sa iyo? Tayo nga po ang magsabi sa Panginoon. Dahil alam ko po, sabi ng Panginoon, na saan ba ng isang magkakaisa sa inyong pangalan? I am in the midst of them. Kasama ninyo ngayon ang Panginoon. Nandyan po nakikinig at nakikita niya yung ginagawa ninyo. Kung kayo nakikinig o hindi nakikinig, alam ng Diyos po yun dahil nababasa po niya ang puso natin. Dahil lahat ng gawin natin gagawin, kasama natin ang Panginoon. Dahil ang ating pinaparamihan sa ating pagpupuri ay ating Panginoon. Kaya siya'y dapat sa lahat na nagpupuri sa ating Panginoon. At ako naniniwala na kahit iba't ibang lugar po itong pinanggalingan, iba't ibang lugar po kaysa, Jesus is there. Jesus is here. Because nagkakaisa po tayo, nagpupuri kanina. At sabi ng Panginoon, ang Panginoon ang ating tinatapos. Kasama niyo ngayon ang Panginoon sa inyo. Kaya kung niya sa tabi yung Panginoon, at tingnan niya rin ang inyong kahilingan. Alam niya rin po magbasa rin ang puso natin. Kaya sa oras na ito, ang kapatid ko, hindi ko po na tayo lahat ay tumayo. At ating pagtayo ay tanda po ng respeto natin sa Diyos. Ang ating pagtayo ay sa tanda ng sa Diyos. Ang sarap makasama ang iyong sarap niyo pong makasawa ang iyong kabarkada at ilang ng parin ako ay mapalaya. Ang sarap niyo. Ikaw sakit. Ano nang Panginoon sa'yo? Gusto mo bang pagkakadalagin ko? Klaseng sakit. Dito sa unang sakit tayo naramdaman ngayon. At gusto mo rin mo sa naman pong hindi ulit po ng kasalanan na gawa natin as the Lord. Gusto ko, Panginoon, na ako'y makalaya para makasama ko na ang aking pamilya. Gusto ko, Panginoon, na makalaya. Gusto ko makasawa at mapaglingkod din ng aking mga tatay at aking mga nanay. Gusto ko, Panginoon, na kasama ang ating paglingkod sila. Kung yun po pinaghamari ninyo sa oras na ito, manalig lang tayo, mga kapatid. Maging dalis ay ang tunay natin pinanampalataya. Hindi na natin sisindi sa Diyos. Gusto kanino
Isunod natin sa Diyos at sinapong sa ibang pamilya, ang iyong mga sunay ay gawin ka ng Diyos isang kahapon niya, because you have that faith to God. And everybody, come on, just lift up our hands to God. Ipag-pray po kayo. Taas niyo po ang inyong kamay sa Diyos. At kayo pong sambitin ngayon, habang ako'y nag-pray, habang ako'y try na po magsambit at sabihin ninyo, gusto ko, Panginoon, ako po ay galingin mo. Gusto ko, Panginoon, ako po ay gawin mo na po mga sa kaso ko. Pwede po tayo. Kahit din tayo po nasa labas, gusto natin pong makantan ang tunay kung kagalakan na nanggagalit sa Diyos. Pwede po tayo. Dakilang Ama. Tapos na po na-share ang salita mo. At ang susit po niyo ng tinututugunin mo ng kailingan. Dapat lang mag-establish ang tunay sa iyo ng sabihin lang sabihin lang namin ang tunay na tinagbulan sa amin. Pagkansapin magkatuloy. Sa alamin, sa po sila. O Diyos po, sa amin, sa amin po ng kaibigan. Kami, ako, kami Diyos, sa amin naging kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, ilinagdalamin po namin. Gusto namin po, Diyos, mabuhay ng pagkakita. Gusto namin, God, sumunod namin. At gusto namin ng God mabuhay, punong-puno, Diyos, ng kalakasan nyo ang sakit namin nararamdaman. Panginoon Jesus, kami ay sumasunod sa inyo. Sinisigaw ang sinasabi po namin, Asos, bakit ka sa amin? At ano kong kasagutan at tanong, Panginoon, ano ang ibig kong gawin sa iyo? At nagsasambitin ang kanilang kaibigan. Jesus, tugunin mo, ikaw, saan nagbigan ng Panginoon? So, it's like, it's kasagutan sa kanyang kailangan. Sila po'y sakit ng kanyang sila po'y sa problema. Sila po'y Diyos ay nakawin sa kanilang pagpagin. Ang kanilang suyos ay nagkaroon po ng kasagutan. Kasagutan. Isang Lord, ng kalayman sa ng buhay. Father, I speak right now by the name of Jesus. Yes. Sila yung mapalakaya sa namang mga sakit, sa namang mga hinanakit, sa namang pong galit, sa namang pong pagkalit ng Diyos, sa sila yung mapalakaya. Dahil sa yung God, sila yung pagpapalakaya, sa namang mga nila. Father, thank you. Bless mo, Panginoon, isa. At kami po'y nananalig, isang araw po, magkita-kita po kami ang mga kapatid po namin, O Diyos, nandun po sa pitan na sa ngalan na Jesus. Sila po, Diyos, ay tugunin ang kanilang kailangan. Salamat po, Ama, sa tunay namin pananampalataya, kami nananalig na kami ay mapalaya sa namang sakit at sa namang pong karamdaman sa aming buhay. Father, we thank you. We give you the highest glory, honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. Manalig po tayo. Tayo ay napalaya na sa sakit man, sa problema man, tayo na rin po ay marunong magpatawad at ang pagpapala ng Diyos para po sa iyo. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you.